Sa kabila ng mga puna, iginiit ni Vice President Sara Duterte ang desisyon niyang isama si Senator Amy Marcos sa kanyang mga biyahe. Ipinagtanggol din niya ang senadora bilang isa sa mga tumutulong para maiuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Si Jason Rubrico sa balita. Matindi ang hamong kinakaharap ngayon ng pamilya Duterte. Pero sa gitna nito, nananatiling matatag ang samahan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos na mas lumalalim habang tumitindi ang krisis sa panig ng kanilang kampo. Mula sa pakikipagkita sa mga overseas Filipino workers sa Doha, Qatar hanggang sa mga political na usapin sa The Hague, Netherlands. Kapansin-pansing kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Sa halip na pagdudahan, giit ng Vice Presidente, si Senator Amy ay hindi lamang kaibigan kundi aktibong katuwang sa mga mahahalagang layunin, kabilang na ang legal na laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating nila sa The Hague, agad nagtungo si Senadora Amy upang makipagpulong kay Attorney Nicholas Kaufman, ang legal counsel ng dating Pangulo na ngayon ay kinakaharap ang mga isyong legal sa labas ng bansa. Sa mismong araw ng kaarawan ni VP Sara, present din nga si Senadora Amy kasama sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, diretsahang tinanong si VP Sara kung ano ang masasabi niya sa mga Duterte supporters na tutol sa madalas na pagsasama nila ni Amy Marcos. Oo, hindi ko na pipilit sa mga Duterte supporters, no, dahil alam ko at nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman nila. Bagamat nauunawaan ni VP Sara ang sentimento ng ilan, nilinaw niyang hindi ito usapin ng politika, kundi usapin ng prinsipyo at pagkakaibigan. Binanggit niya ang Senate hearing na pinangunahan ni Marcos kung saan umano'y nabunyag ang sabuatan sa likod ng di umano'y iligal na pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Isa yon sa mga tulong ni Senator Amy, no, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong ginawa niya ang hearing ay lumabas doon na nagsabuatan talaga sila sa paghila, pagkidnap, pagdukot kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas at hinatid siya dito sa The Hague. At merong chairperson's report na sinabit niya sa ombudsman na kami ay nagdadasal na sana ay maakyat or ma-file na yung mga cases dyan sa ombudsman doon sa mga tao na kaparte o kasama sa illegal na pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You have a friend in the office of the Vice President. Bukod sa legal na tulong, may personal na dahilan rin si VP Sara kung bakit pinili niyang makasama si Senadora Amy. Siyempre, kung ikaw may kapatid na presidente or kahit naman, kahit hindi kayo mga public officials, na kapag meron kayong hindi pinagkakasundo ng kapatid, ay malungkot yon. Lalong-lalo na kapag hindi ka kinakausap. Kaya parang okay, sige, kung hindi ka man kausapin yung kapatid mo or hindi kausapin yung kapatid mo, pwede mo. Sa isang Facebook post, sinabi ni Senadora Amy na nauunawaan niya ang pakiramdam ng pagiging malayo sa sariling bayan, kaya't naiintindihan niya ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Hindi raw siya naroon para magdrama, kundi para humanap ng solusyon. Aniya, hindi siya maghihintay ng 39 na taon para lamang magkamali muli. Git niya, may isang Marcos na natuto sa kasaysayan. Sa huli, tiniyak ni Senator Amy Marcos na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.